Ano ang nagtulak sa'yo para magdesisyon kang maging isang OFW? Tustusan ang pangailangan ng jowa. Sarap. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong maging isang OFW? Punta lang kayo dito, pare-parehas tayo mawalan ng OT. Una yun. Halos doble, triple yung sahod para mo sa Pinas. Malayo nga lang sa pamilya. Kung sino pa yung kapwa Pilipino, sila yung Manghihila sa'yo pababa. babagsak sa'yo pababa. Oo. Sisihan mo ba na lumipad ka ng ase? Sa sinasabi ng ibang OFW dito China na Airlines. Meron tayong tanong, no? Bilang isang OFW, no? Kasama ko nga pala dito si Mel. Liz! Daniel. So ayan guys, may tanong lang tayo, no? Ano ang nagtulak sa'yo para magdesisyon kang maging isang OFW? Basta syempre makatulong sa pamilya. Tapos, tustusan ang pangailangan ng jowa. Sarap. Bakit kasama yung jowa? Okay na yung pamilya eh. Siyempre pamilya, tapos pangalawa yung jowa. Kaya lang niloko, iniwan. O, di wala. Single na naman. Sana all single. Ayan guys, single daw si Liz. Oh. Wala kasi kung pera. Wala Kaya kang pera. napunta ng Taiwan. Sabi ng mga kapatid ko, bakit hindi mo subukang mag-abroad? Ayun, nag-abroad akong nalaman ko na mas okay pa rin naman dito dahil halos doble, triple yung sahod kumpara mo sa Pinas. Nga lang, malayo nga lang sa pamilya. Pero walang hiya, ako napapagod eh. Man, ano yung mapapayo nyo sa mga gustong maging isang OFW? Patibayan ng loob. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong maging isang OFW? Punta lang kayo dito, pare-parehas tayo mawalan ng OT. Una yun ha. Bakit? Ilang taong ka walang OT? Bale, nung napunta ako dito sa ASE, 15 months na walang OT. Oo, 15 months. Tunay yun. Kasi magkasama kami nito sa Tuto. department eh. Tutulog. Tuto. Tutunganga. Tutuma. Yun lang ang trabaho namin. Tunay yun. Wala talaga. Bihira yung OT nun nung dumating si Mel. Actually, kararating lang ni Mel nun eh. Wala agad OT. Nawala agad ng OT. Nagkaroon siguro 2, 4, 3. Guys, transfer nga pala. Kasi nung panahon ng pandemic, uso yung transfer dito sa Taiwan. So kung gusto mo mag-transfer, lipat ka ng company. Mas madali. Yung ganun. Mamimili ka. Kung walang OT sa inyo, walang overtime, pwede ka lumipat na ibang company. So, saan ka dating company? Company ko pala dati noon is K&K. Magkano sinasahod mo doon? Basic lang sahod namin doon, mga 25. Pero pinagsisihan mo ba na lumipad ka ng ase? Una, oo. Walang OT. Pero sa ASE, maraming? maraming gala. Ano pa? Marami. Maraming? Maraming sayo na. Maraming? Babae. Sa sinasabi ng ibang OFW dito na tagapagmana. O isa ako sa as in na Taga-alarm ka, may pasok? isa tayo sa sabihin mong tagapagmana pero hindi yung tagapagmana na kaaway ng ibang operator or ibang mga trabahador kasi trabaho lang naman tayo kung ano yung sabihin sa atin. Oo, magkaiba kasing tagapagmana sa Pilipinas sa tagapagmana dito sa Taiwan eh. Sinabi mo kasing tagapagmana, yung tipong pag mag-utos parang Siya na yung may-ari ng kumpanya. Sa akin, nire-relay ko lang naman yung inuutos sa akin. Dahil sabihin ko sa kanila, yung mga kasama ko. Magtrabaho ka lang kung ano. Sa mga kapwa Pilipino dito, sila rin talaga yung hihila sa inyo pababa. Oh guys, Focus yun. lang kayo sa goal nyo sa buhay, sa trabaho, sa love life. Tsaka kung if you feel down talaga, isipin mo kung paano ka nagsimula. Isipin mo yung hirap mo na nag-apply. Yun, napakaganda nun. Sinabi mo sa... Kasi kahit anong gawin mo, wala talagang motivation na kung anong uuwi ako. Gano'ng kahirap mag-apply talaga sa Pilipinas, diba? Lalo na sa akin, lalo na sa iba dyan na walang natapos. So, bayan na lang ng mukha. Para ko talagang pupunta sa agency or ano. Ganun, para ma-apply. Vocational lang. Wala, hindi ako as in a degree holder. Taiwan naman guys, high school diploma or college, depende sa company. Dati kasi college grad lang ang tinatanggap sa ASE. Pwede ng high school. Kaya kung may chance kayo, mag-apply na kayo. High school diploma. Kaya kung pala rin kayo na pumunta rito, nangangamuhan lang tayo. Oo lahat ng kanila, puwet nila. oo lahat. Oo ka lahat. Kasi hindi ka naman pwedeng tumanggi kasi first impressions last sa kanila talaga.
Kung sinabi mong o kaya umiiling-iling ka sa mga sinasabi sa'yo, Hindi pwedeng May ano ka ipon dito, yun, no? Hindi ka may pwedeng ipon parang ano ba, tensya, mimya, no? Natusa, no? inutusan ka. May kwansi, no? sundin mo. Kahit na mahirap, alam naman natin kahit mahirap, kaya naman natin mga Pinoy, di ba? Yun yung first Kaya impression ganun. ng mga Basta, Taiwanese natin, no? basta magkwan lang kayo, magpa-impress lang kayo sa mga boss nyo. Iiwasan yung magkamali. Ganun naman natin maiwasan yon. Nga lang yung sip-sip na sinasabi kasi, Pag lang lalapit ka sa boss mo para kwan, pero dapat in return gawin mo ng mahusay yung sinasabi niya. Basta, ang bottom line, hindi ka nakakasagasa ng kaparehas mo na katrabaho. Lalo na mga Pinoy kasi siyempre, mahirap ang may kalaban pero parang hindi na rin maiiwasan, no? Na nagkakaroon ng ano, no? Na parang kasi maiinggit yung ibang yung no? Pinoy sa'yo. Alam nyo ba, pag nandito kayo sa Taiwan, iba ang mga ugali ng mga Pilipino dito. nag-iiba. Tunay, Nagbabago. no? Kung sino pa yung kapwa Pilipino, sila yung Manghihila sa'yo pababa. babagsak sa'yo pababa. At Una yun, no? marami kami experience dito ng mga toxic na mga... Tunay yun, tunay. Daming toxic. Diba, Kasi nga, inggit nga. Marami. Inggit in a way na parang as in na inggit lang. Hindi man gumagawa ng paraan para ma-impress din sa kanya yung boss, diba? no? Ano ang tawag doon? Ayun, dumaan yung aeroplano. Papalingon tuloy, oh. China Airlines. Dito kasi may Uuwi ako. Hindi pwede yun. Kaya tatagan lang yung Hirap sarili. kayo mag-apply sa Pinas, tapos uuwi lang kayo dahil na-stress na kayo isang araw sa trabaho, tapos sabi uuwi na. Kinabukasan eh. Hindi pwede yun. Isipin nyo na lang, Problema mo. isipin nyo na lang yung buhay nyo sa Pilipinas, hindi kayo sasahod ng... 50 mil. Basta times 3 sa normal na Diba? kwanta. Pero Kasi ewan ko na lang din. Minsan sumasahod kami dito ng parang equal ng deserve sa Pinas. 40 to 50K. Minalas ka. Minalas talaga. Minalas ka ng company. Kasi 15 months. Baka yung ban mo, times 3 mo, ma-divide yun. Yun, may kanya-kanya kasi talagang kwento eh, no? Kasi ngayon, nagsisimula ulit. Nagkakaroon ulit kami ng OT. Kaya, Kasi doon lang Laban talaga lang. tayo nakakabawi eh. Sa overtime, no? maraming OT, maraming pera. Kanya, Iinom mo lang. Iinom mo lang. isang mo na lang daw pa may problema. Kasi puro passive kanya, sama ng loob. Tibay-tibayin lang yung loob, no? Na hindi naman basta-basta pag nagkaroon ng problema, bibitaw ka na lang. Agad iisipin na uuwi na ako ng Pinas. Isipin yung mahirap ang buhay sa Pilipinas lalo ngayon. Sobrang Yung, taas ng mga bilihin. Cost of living dito. Ayun, isa pa yun, no? Napakababa ng cost of living, no? Hindi mahirap mamuhay dito. Sarap. Yun nga lang, malayo sa pamilya. Pwede nyo dalhin yung pamilya dito pag bakasyon. Kasi Bakasyon, pwede naman, no? Ilang days? 14 free days? visa kasi ang Taiwan, kaya madali din dalhin yung pamilya. Yun, free visa, guys. Kaya, Ako ngayon, 13 years ka rito, sir. Di ibig sabihin, dumating ka ng ilang taon? 20, ano? 2009 to 2012 ako sa 2009, una kong kontrata. Magkano pa yung palitan nun? 1.32. Tingnan mo. Diba? Ang baba, no? 1.35. So kung inipon ko pala yung NT ko, Malamang, tiba-tiba pala. tubo-tubo ka na ngayon. Pero wala eh. Parang walang naipon eh. Puro damit. Ano yung mga naiipon, no? Mga damit Mga talaga, damit, no? oo. Pero yung sinasabi ng resibo, totoo yun. Resibo lang talaga. Yung naiiwan sa'yo, lalo na sa mga may pamilya. Budget talaga, lalo yung mga nagsimulang magpatayo ng bahay, ganyan. O kaya yung kumuha ng sasakyan. Tuloy-tuloy Oo, yun. no? Pero nga pala, yung matanong ko lang, sa 13 years, ano-ano yung mga napundar mo? Nakundar ko na, ayos lang yung bahay, ganun. Dahil wala pa naman akong pamilya talaga. Single, eh. Ayos yung bahay. Ayos ang bahay, ano Nabili ba? ng Lupa. maliit na sasakyan. May sasakyan din, no, sir? Oo. Tapos yung lupa, ongoing. Ganyan. Kampay. Love you guys. Peace! Sarap. Hi!